Isang magandang umaga ang pinapaabot sa lahat sa atin ngayong umaga. Masaya tayo kasi ngayong umaga magtatamasa ulit tayo ng pagpapala mula kay Jehovah. Kaya pakisuyo, tumayo tayo, umawi tayo ng papuri sa ating Diyos na si Jehovah. At mamaya, pakisuyo sa ating panalangin. Awit tayo bilang 63, may pamagat na tayo'y mga saksi ni Jehovah. Mula sa Isaias 43, Gs hanggang 12. Muli, awit 63. Minsan ba iniisip natin, bakit kaya walang katulad ang Diyos nating si Jehovah? Pakisuyo mga kapatid, ibigay ang di nababahaging atensyon sa ating inanyayahang tagapagsalita. Si Brother Jess Coronia mula sa Coron Congregation, Palawan. Ipapahayag niya, sino ang tulad ni Jehovah na ating Diyos? Ayon sa ating aklat ng paghahanap ng tao sa Diyos, sa bansang India, mayroon silang 330 milyong Diyos na sinasamba. Ito ang reliyong Hinduismo. Sinasamba nila yung mga tulad alimbawa ng baka, unggoy, at maging ang ahas. At sa iba pang sekta ng Hinduismo, sinasamba rin nila ang mga huod, insekto. Nakakatuwa, di po ba?
Ang ibang reliyon naman ay maraming mga santo na inaangkin na kanilang sinasamba. Para sa kanila, hindi nila yon gini-Diyos, pero pinagpapakitaan naman nila ng pinagpipitaganan naman nila. Hinahalikan, niluluhuran. Parang katumbas yun din ng pagsamba. Si Apostol Pablo ay may pinakilala ring Diyos na mababasa natin sa Pilipos 3:19. Itong ating tiyan, sabi niya ay maaaring maging Diyos din. Sa papanong dahilan? Kapag pinaluguran ng isa ang kanyang tiyan, siyempre maghanap siya ng higit na material, di po ba? At ang resulta, magiging alipin siya nito. Alalong baga, ang makalamang mga pagnanasa at gawin ng isa ang kanyang tiyan bilang kanyang Diyos. Ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ganitong uri ng mga Diyos o sinasamba ng mga tao? Basahin natin. Awit 115, talatang 4 hanggang 8. Sa inyong aklat ng Biblia, pakisuyo. Awit 115, 4 hanggang 8. Ang sabi, ang mga idolo nila ay pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. May bibig sila pero hindi sila makapagsalita. May mata pero hindi sila makakita. May tainga sila pero hindi sila makarinig. May ilong pero hindi sila makaamoy. May kamay sila pero wala silang pakiramdam. May paa pero hindi sila makalakad. Hindi makagawa ng tunog ang lalamunan nila. Ang mga gumagawa sa kanila ay magiging gaya nila, pati ng lahat ng nagtitiwala sa kanila. Sangayon ba kayo sa sinasabing ito ng Biblia? Oo, tiyak, di ba? Maray lang ilang dito sa atin ay baka ganito ang paraan ng iyong pagsamba, hindi ba? Pero bakit kayo nagbago? Dahil nakita natin ang katotohanan na pag-alaman natin mula sa Biblia na ito pala ay uwad na pagsamba o uwad na mga Diyos. Sino bang nasa likod ng uwad na pagsambang ito, uwad na mga Diyos? Ayon sa Biblia, sa 2 Korinto 4:4, walang iba kundi si Satanas na Diablo. Siya yung nagliligaw sa mga tao para sumamba sa uwad na mga Diyos na ito. At siya rin ang nasa likod nito. Sa ating pag-aaral naman ng Biblia, nakilala natin ang Diyos na Jehovah. At may pribilehyo tayong sambahin siya, sapagkat siya ay isang tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat siya wala ring katulad, walang kaparis, at hindi natin siya may lintulad sa mga uwad na Diyos na sinasamba ng sangkatauhan sa ngayon. Ang salmistang si David ay nagtanong. Tanong ito na may pag-amon sa mga uwad na Diyos na sinasamba ng mga tao sa ngayon. Basahin natin ang kanyang tanong dito sa Awit 113, talatang 5. Awit 113, talatang 5. Sino ang gaya ni Jehovah na ating Diyos na nakatira sa kaitaasan? Bakit kaya ito naitanong ni David? Ano ang dahilan? Nang siya ay nag-iisa noon doon sa ilang, tinutugis ng kanyang mga kaway, maging ang mga mababangis na hayop, hindi siya pinabayaan ng kanyang Diyos na si Jehovah. At iniligtas siya ng Diyos na Jehovah. Yan ang dahilan kung bakit naitanong niya ito, na sino o gaya tulad ni Jehovah na ating Diyos. Yan ang tanong niya. Ngayon, maging ang bansang Israel noon ay nakaranas din ng ganitong pagliligtas sa kamay ng kanilang Diyos na si Jehovah. Paano? Kung matatanda natin yung 10 salot na pinadala ng Diyos na Jehovah kay Paraon, ano pat napilitang palayain ni Paraon ng mga Israelita. Umabot pa nga yung labanan doon sa dagat na pula. Maalala natin na ati ang dagat, natuyo yung saig, nakatawid ng ligtas ang mga Israelita sa kabilang pangpang, pero nung sinaparaon at kasama ng kanyang mga kawal, nang umabol, biglang bumalik mula sa pagkahati ang tubig at silang lahat ay nangamatay. Ang makaimalang alimbawang yan ay mababasa natin doon sa Exodo, kabanatang 14, mga talatang 25 hanggang 28. Ngayon, meron ba tayong naalala na mga sinasamba ng mga Diyos ng mga tao ngayon na nakapagligtas na? Meron ba kayong naalala?
Wala, di ba? Kaya bagamat ngayon ay wala na tayo nakikitang mga makaimalang ginagawa na pagliligtas ng Diyos, pero pagka dumating ang malaking kapigatian, isa itong ulang nakatalagang maganap sa inaharap at ang dulo nito ay Armageddon, huwag tayong matakot. Dahil ililigtas tayo ng ating Diyos sapagkat ang Diyos na Yehova ay Diyos na buhay. Oo, kaya niya tayong iligtas gaya ng gaya ng ginawa niya sa sinaunang lingkod niya at bansang Israel na ginawa niya na kanyang iniligtas. Ganyan din ang kanyang gagawin sa malapit na inaharap para sa kanyang mga mananamba. Ngayon, ang Diyos na Yehova ay mayroong pambirang mga kamangamangang katangian o mga pangunahing katangian. Gaya ng binanggit sa Efeso 5:1, gusto ni Yehova na tularan natin ang kanyang mga kamangamangang katangian na ito. Ano ba yung mga mga kamangamangang katangian na ito ng Diyos na Yehova na gusto niyang tularan natin siya? Pag-usapan natin. Ang una rito yung kabanalan. Ito ay isang katangian ng Diyos na Yehova na wala nito yung mga uwad na Diyos. At sa biblikal na Hebreo, ang salitang ito ay kinuha sa isang termino na nangungulugang iwalay. Kung ikakapit natin ito sa pagsamba, ang salitang banal ay isang bagay na iwalay at karaniwang gamit. O itinuturing itong sagrado. At nagdadala rin ito ng ideya ng pagiging malinis, dalisay mula sa kasalanan. Upang mahigit nating maunawaan ang kaulugan ng mga salitang ito, balikan natin ang bansang Israel. Bilang natatanging bayan noon ng bansang Israel, o ng bayan ng Diyos ni Jehova ang bansang Israel, mayroon silang dalisay na pagsamba, malinis, at ang kabanalan ay siyang tema ng batas mosaiko. Halimbawa, tignan natin ang larawan, pakisuyo. Diyan sa larawan, nakikita nyo yung mataas na saserdoting naglilingkod doon sa templo sa Jerusalem. Pansinin na mayroong nakaukit na malalaking titik sa Hebreong salita na kung isasali natin sa Tagalog, ang kabanalan ay kay Jehova. Ngayon, kapag nakita yan ng mga Israelita doon sa templo, magsisilbing paalala ito sa kanila na kailangan nilang mamuhay ng may kabanalan sa Diyos ni Jehova. At kailangan nila ring mamuhay na mayroong mataas na pamantayan sa moral, kalinisan, at kadilisayan na maging pagkilanlan sa kanila o magiging pagkakilanlan sa kanila bilang bansang pag-aari ng Diyos ni Jehova. Ngayon, kapag ang mga Israelita ay namumuhay, kaayon sa batas ng Diyos, abot kaya. Sa disakdang nila na kalagayan, sila ay banal sa relatibong diwa. At nalulugod ang Diyos sa kanila. At kapag sinusunod nila ang Diyos ni Jehova, pinagpapala sila. Hindi sila nagugutom. At ipinagtatanggol din sila sa anumang uri ng mga digmaan. Salamat sa larawan. Kumusta naman ngayon? Bilang modernong bayan ng Diyos na Yehova, hindi pa rin nagbabago ang kailingang iyan ng Diyos na Yehova, may kinalaman sa kabanalan. Bagaman wala na tayong mga saserdote na naglilingkod sa templo, pero mayroon namang din tayong tapat, matalinong alipin, mga elder sa kongregasyon. Gamit ang Biblia, salig Bibliang mga publikasyon, at panahon binibigyan tayo ng payo, hindi ba? At pinakikita nila na kailangan din nating mamuhay ngayon ng may kabanalan sa harapan ng Diyos na Yehova. Upang maingatan pa natin ang kabanalan ng Diyos, narito ang isa pang paglalarawan. Halimbawa, nakapasyal na ba kayo sa St. Paul's o kay Talon? Maging sa picture, nakakita na ba kayo? O ito ang isang halimbawa, tignan natin sa picture. Ito yung Murchison Falls na tinatawag na inilathala ng ating magasing gumising. Nagagandahan ba kayo sa picture na yan? Subalit kung babaguhin natin yung kapaligiran, yung batis ay barado na, tinambakan ng basura, ang tubig ay hindi na malakristal ang kulay, kundi maitim na, parang nasa kanal. Yung mga bato, wala na, sinira na rin. Maging yung kakauyan, wala na rin, sinira na rin, pinutol na. Ang tanong, magagandahan pa ba kayo? Hindi na, di ba? Salamat sa larawan. Sa ganyan, maaari nating iugnay ang kabanalan ni Jehova. Sikaping, huwag nating duman, o kay parumiin sa pamamagitan ng paglabag sa kanyang mga nasusulat na pamantayan
dito sa Biblia. O kaya baguhin natin ang tunay na diwa nito sa pagsasabing hindi naman masama ang sex, ano? At uso na yan sa mga taong nagmamahalan kahit hindi pa kasal ay nagsasama na. O kaya ang paminsan-minsang maging hindi tapat, pagsisinungaling, kung ito naman ay nakakatulong sa isa o sa sarili, ay okay lang. Hindi yon masama. Wag na sana natin gawin yon upang maingatan natin ang ating kabanalan sa Diyos ni Jehovah. Ang ikalawang katangian ni Jehovah na pag-usapan natin ay pag-ibig. Basahin natin ang unang 1:4 talatang 8. Unang 1:4 talatang 8. Ang sabi, ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Isang referensyang akda ang nagsabi tungkol sa talatang ito. Ang likas na katangian ng Diyos ay pag-ibig. Maaari itong ilarawan ng ganito. Ang kapangyarihan ni Jehovah ang nagpapangyari na kumilos, ang kanyang katarungan at karunungan ang umuugit sa kanyang pagkilos. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ang nag-udyok sa kanya na kumilos at palaging kakibat ng pag-ibig sa kanyang paggamit ng iba pa niyang katangian. Sa ibang salita, sa bawat ginagawa at kinikilos ng Diyos na Jehovah, lagi niya yung inuugitan ng pag-ibig. Kaya kahit hindi natin maunawaan o maintindihan ang kanyang mga layunin, mga kautusan, tandaan natin, lagi yung inuugitan ng pag-ibig para sa pakinabangan natin. Kaya matalinong sundin pa rin natin ang kanyang mga kautusan kahit hindi natin naunawaan. Ngayon, iniiling to ni Jehovah sa atin na tularan natin ang kanyang mga pangunahing katangiang ito na pag-ibig. Kahit man lamang dun sa pagsunod, sa simulain ng pag-ibig. At alam ni Jehovah na kaya nating gawin ito. Sapagkat ayon sa Genesis 1, talatang 26 at 27, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Nangungulugan ito nang tayo lalangin kasama sa ating pagkaubog, pagkadesinyo, yung katangian na pag-ibig. Inilagay yan ni Jehovah sa atin. Sa makatuwid, mayroon tayong kakayang ipamalas at gawin ang isang bagay sa ngalan ng pag-ibig at espiritualidad. Ang dahilan, nanalaitay yan sa ating buong pagkatao, ang katangiang iyan ng Diyos na pag-ibig. At iyan din ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus doon sa 1:13-35, ang pagkakilanlan ng tunay na Krisyano ay pag-ibig. Ano? Sa mga tuwid, kailangan nating malinang ang pag-ibig na ito. Paano? Halimbawa, kapag sumasapit ang sakuna o kalamidad, yamang hindi tayo ligtas sa mga sakuna o kalamidad sapagkat ito'y naula sa mga uling araw na talagang nagaganap ang mga pangyayaring ito. Bahagi ito ng ula. Ngayon, paano natin may papakita ang pag-ibig sa mga kapatid na naapektuhan ng mga sakuna o mga kalamidad? Ang una, panalangin na malampasin nila ang gayong uri ng mga pagsubok. Ngayon, tutulungan natin siyempre, sabot nating makakaya sa pamamagitan ng ating mga magagawa, na tulong sa kanila na pangangailangang material o kaya pinansyal. Huwag nating ayahan ay paubaya ito sa mga may kayang kapatid at sabihin natin sila na lang. Ang isang halimbawa natin ay yung sinaunang mga Krisyano nung panahon ni Apostol Pablo sa kongregasyon ng Macedonia at Akaya. Basahin natin ang ulat doon sa Roma 15, talatang 26 at 27. Roma 15, talatang 26 at 27. Ang sabi ganito, dahil ang mga nasa Macedonia at Akaya ay buong pusong nagabuloy para sa mahihirap na kapatid sa Jerusalem, buong puso nilang ginawa iyon. Pero ang totoo, nadama rin nilang obligasyon nila iyon. Dahil kung nakikibagi sila sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa mga Hudyo, dapat silang mag-abuloy para sa material na pangangailangan ng mga ito. Alam nyo, mahirap lang at salat din sa material ang mga Krisyanong ito. Pero nung babalitaan nila yung mga kapatid doon sa Jerusalem na nagugutom, ano yung ginawa nila? Nanguna sila sa pagpapadala ng tulong. Samantalang kung titignan nyo ang yung mapa ng Biblia, yung Jerusalem, maraming katabi silang kongregasyon dyan. Nandyan yung Joppe at ang Sidon. Malalapit na kongregasyon yan. Itong Macedonia, Akaya, napakalayo nito. Pero anong sabi ng una sila? Ano ang kanilang nadarama? Balikan nyo ang 27.
talatang 27. Anong sabi? Nadama rin nilang obligasyon nila iyon. Yan ang kanilang nadama. Kaya napakilo sila. Natulungan kagad ang mga kapatid na ito na nagugutom doon sa Jerusalem. Tanda natin ang pagtulong ay bahagi ito ng ating pagsamba sa Diyos na Jehovah. At kapag sinisikap natin gawin ito, ang resulta, madarama ng mga kapatid yung kamay ng Diyos na Jehovah. Yung sa pamamagitan ng ginawa nating pagtulong. Ang ikatlong katangian ng Diyos na Jehovah yung kapangyarihan. Ito'y walang kaparis na katangian ng Diyos na Jehovah. Pinagsama niya dito yung kanyang dinamikong lakas at hindi ito nasasaid sa bukal ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ubod sa gana at hindi siya umaasa sa iba. Ganito ang mababasa natin sa Isaiah 20 o Isaiah 40, talatang 26. Isaiah 40, talatang 26, pakisuyo. Tumingala kayo sa langit at tignan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa ukbo nila at binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya at kamanga-manga ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala. Para lubos nating maunawa ng sinasabing ito, ng tekstong ito, tingnan natin ang larawan, pakisuyo muli. Ngayon, sa larawan, nakikita niyo ang mga bituin. Kaya ba nating bilangin ang mga bituin? Sa pagsusuri, mga 3,000 lang ang kaya nating bilangin kasi yun lang ang abot ng ating tanaw, no, ng ating paningin. Tulad lamang yan ng isang dakot na buwangin sa lupa. Samantalang mayroong 100 bilyong bituin sa ating galaksi. Oo, pero napakaraming galaksi. Ayon sa pagkalkula ng mga astronomo, 50 to 125 bilyong galaksi meron tayo. Pero ayon dito sa ating binasa, lahat ng ito ay tinatawag ng Diyos na Jehovah ayon sa kanyang pangalan. Salamat sa larawan. Ngayon, naguguni-guni ninyo ba kung gaano makapangyarihan ang Diyos na Jehovah na meron tayong sinasamba? Paano dapat makita to sa atin yung kanyang katangian na kapangyarihan? Kung may tiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Paano? Kung napaparap tayo halimbawa sa mga suliranin o mga pagsubok, ang mga pag-uusig sa ating pamilya, o kay sa ibang mga tao, sa gobyerno ng tao, tulad sa ibang bansa, sa mga kapatid natin sa Russia, Eritrea, at ibang panig ng daigdig na napapaharap sa mga pagsubok. O kaya mawalan tayo ng trabaho, nagkasakit ang membro ng ating pamilya, lalong masama kung yun pa ang ating inaasahan sa buhay, di ba? Ang iba naman ay tumatanda na, nagkakasakit. Ang iba ay nag-aalala na sa kabila ng kanilang kasipagan, katapatan sa ministeryo, baka hindi na nila makita ang katuparan ng ula, ang Armageddon. Iniisip din nila yon. Marami rin kayo rito, tayong mga kapatid na kabinataan, mga kadalagaan. Marahil nag-iisip na rin kayo na gusto nyo ng mag-asawa. Pero wala kayong makita. Puro worldly ang nasa paligid. Dahil saksi ang kailingan, naghihintay na lang tayo. Kaya lahat ng mga ito, na mga gabundok na suliranin sa buhay, kung ipinasa sa Diyos natin, at nagtitiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na naghihintay tayo sa kanyang ipinapangako sa atin at pinasa sa Diyos natin ang mga bagay-bagay at nananalangin tayo, ayon sa 2 Korinto 4, talatang 7 at 8, patuloy pa rin tayong maglilingkod, hindi sumusuko sa kabila ng ganitong mga kalagayan. Total, sinasabi naman ng Diyos na Jehovah na mababasa natin sa Biblia sa Isaiah 40, talatang 29, na ang Diyos na Jehovah ay nagpapalakas sa pagod. Kaya kapag nagtitiwala tayo sa sinasabing ito ng Diyos na Jehovah, naninag nga sa atin yung kanyang katangian na kapangyarihan. Ang ikapat na katangian na pag-uusapan natin ay yung katarungan. Ano ba itong katarungan? Mababasa natin yan sa Deuteronomio 32, talatang 4. At makikita ito sa lahat ng kanyang mga daan. Ito ang isang halimbawa. Basahin natin ang Isaiah 33, talatang 22. Isaiah 33, talatang 22. Ang sabi, dahil si Jehovah ang ating hukom, si Jehovah ang ating tagbigay batas, si Jehovah ang ating hari, siya ang magliligtas sa atin. Pinakikita dito sa tekstong ito yung tatlong ahensya ng Diyos o gobyerno ng Diyos sa paglalapat niya ng katarungan na lahat ay sa Kanya. Ano ang sabi? Si Jehovah ang hukom, judiciary sa English. Ano ang ginagawa nito? Nag-i-implement ng hatol. Ikalawa, tagapagbigay batas, legislative.
gumagawa ng batas. Ikatlo, si Jehovah ay hari, executive, tagapagtupad o tagapagpatupad ng batas. Sa gobyerno ng tao, meron din ito. Oo. Subalit, kung mapapansin nyo, magkakaiwalay ng mga divisyon at magkakaibang mga opinyon. At kadalasan sa mga batas na kanilang ipinanukala, hindi sila sangayon, di ba? Okay, sa mga batas, meron lamang ilan na pinapaboran, kaya magulo. Subalit, sa gobyerno ng Diyos, na darating, dahil sa kamay ni Jehovah ang tatlong ayensyang ito, hindi ito magulo. At makakatiyak tayo na kontrolado ng Diyos ni Jehovah ang mga bagay-bagay. Dahil ito'y sakdal at makakaasa tayo at makakapagtiwala na kayang ipairal ng Diyos na Jehovah ang katarungan. At lagi itong lalakipan ng katwiran. At higit sa lahat, makakatiyak tayo at hindi tayo mangangamba na mayroon pang maaapi. Ang isang halimbawa ng pagiging makatarungan ng Diyos ay nang magkasala sina Adan at Eva. Paano pinairal ng Diyos ni Jehovah ang katarungan? Okay, paano niya nilapat ang katarungan? Sa pamamagitan ng ahing pantubos, si Kristo. Gaya ng pagkasabi sa Mikas 6:8 na inilaan ng Diyos na Jehovah ang pantubos. Di ba? Ngayon, pamilyar tayo ba sa sinasabi ng Matthew 6:33, di ba? Sinabi ni Jesus doon na unahin ang kariyan. Ibig sabihin, ipangaral natin ito at maging pangunahin sa ating buhay, sa anuman sa ating buhay, ang ating gawaing pangangaral. Maging anuman yung ating kalagayan. Sapagkat kalooban ng Diyos na Jehovah na ang lahat ng tao ay magkalitas at makaalam ng katotohanan. At ang katwiran, at ang kanyang katwiran, anuman ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mamuhay tayo ayon sa kanyang katwiran. Maging tapat tayo sa ginagawa nating pangangaral at sa karyang iyan ng Diyos ni Jehovah. Maliit man ito, malaki. Kaya hindi natin ikikompromiso ang ating katapatan sa Diyos ni Jehovah, maging anuman ang kalagayan natin na maparap sa ating mga suliranin. Mangulugan man yon ng buhay at kamatayan. Sa kamatuwid, kapag natutugunan natin ito, natutularan natin ng Diyos sa kanyang katangian na katarungan o makatarungan. Okay. Ang ikalima na pag-uusapan natin na katangian ng Diyos ni Jehovah, itong karunungan. Masusumpungan mismo sa Diyos ni Jehovah sa ganap na diwa. Roma 16:27. Ang isang sukdulang halimbawa ng karunungan ng Diyos ay yung paraan niya ng paglugtas sa pag-imagsik sa Eden, kina Adan at Eva. At ibalik ang kapayapaan at pagkakaswato ng kanyang pansasinukob na pamilya. Sapagkat matagal na tayong hindi membro ng pamilya ng Diyos ni Jehovah, sa pulpa ng magkasala ang una nating mga magulang, sina Adan at Eva. Kaya ganito ang ginawa ng Diyos. Dahil sa karunungan ng Diyos, kaya niyang alamin ng patiuna kung ano ang mangyayari sa inaharap. Hindi laging ginagamit yan ng Diyos ni Jehovah. Kasi kung lagi niyang aalamin kung ano ang mangyayari sa inaharap, taliwas yan sa kanyang katangian na pag-ibig. Hindi niya tayo nilalang na robot, hindi niya tayo itinadhana na magkaganito ang ating buhay. Hindi. Kaya nang magkasala si Adan at Eva, pati yun na kagad na inalam ng Diyos ni Jehovah kung ano ang magiging kalagayan o kainatnan ng magiging supling ni Adan at Eva. Nakita ni Jehovah na walang magagawa ang kanilang mga supling. Hindi nila na may babalik ang kanyang sakdal na layunin dito sa lupa. Sapagkat silang lahat ay nagkakasala, namamatay. Kaya hindi na nila magagampanan o magagawa ang layunin ni Jehovah na ang lupa ay gawing paraiso. Hindi. Kaya yung mga angkulugan ng pangalan ng Diyos ni Jehovah ay pinapangyaring niyang magkagayon o maganap. At dahil din sa pamantayan niya sa kanyang sarili o sa kanyang bibig, na hindi bumabalik ng bigo sa kanyang bibig, ginamit niya ngayon yung kanyang anak, si Kristo, bilang ang kanyang karunungan. Upang ang kanyang layunin dito sa lupa ay matupad muli, na ang lupa ay tira ng mga matutuwid na tao at gawing paraiso. At magpatuloy iyon. At dahil kay Jesus, nagkaroon muli tayo ng pag-asa. At dahil yan sa karunungan ng Diyos.
Kaya nakikita ba natin sa puntong ito kung gaano karunong may Diyos tayo na sinasamba sa ngayon? Oo. Sa mga uling araw na ito, inaasahan ng Diyos na Jehovah na makita ito sa atin, ang katangiang iyan ng Diyos na Jehovah. Papaano? Sa Santiago 1, talatang 5 hanggang 8, ilingin natin ang karunungan ito sa pamamagitan ng pananampalatayang panalangin, basahin ng Biblia, salig Biblia ang mga publikasyon, ang ating family study, huwag nating kakalimutan, at ang pagdalo sa ganitong mga pagpupulong. Tutulong ito sa atin na magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos at malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos na Jehovah sa mga uling araw na ito. Kaya naway maging maliwanag sa atin ang 5 pangunahing katangiang ito ng Diyos na Jehovah na tinalakay natin. Napakalaga ng pagkakapit ng mga kamangang katangiang ito ng Diyos na Jehovah sa ating sarili. Bakit? Dahil ayon sa Exodo 20, talatang 5, ang Diyos na Jehovah ay umiingi sa atin ng bukod tanging debosyon ng pagsamba sa Kanya. Sa makatwid, kailangan nating ikapit sa ating sarili ang mga katangian na yan ng Diyos na Jehovah para makamit natin ang Kanyang mga pagpapala ngayon at sa malapit na hinaharap. Basahin natin ang Isaiah 43, talatang 10 at 11. Isaiah 43, talatang 10 at 11. Kung kayo nariyan na ganito ang sabi, kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehovah, o ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin, at maunawa ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa, at wala ring iba na kasunod ko. Ako si Jehovah, at bukod sa akin ay walang ibang tagapagligtas. Dito sa ating binasa, tinutukoy tayo ni Jehovah na kanyang mga saksi, hindi ba? Kaya bilang kanyang mga saksi sa mga uling araw na ito, pribilyo nating ipahayag ang kaluwalhatian niya. Hindi ba kung mayroong tayong matalik na kaibigan na magaling sa sport, sa sining, sa musika, hindi ba natin ikukwento ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya? At baka ipinagmamalaki natin na mayroon tayong ganung uring kaibigan. Bakit hindi natin sabihin din sa iba, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, na mayroong tayong Diyos na sinasamba, yung kanyang kamangang katangiang ito. Sapagkat yan ang nais ng Diyos na Jehovah, na sabihin natin sa kanila na malapit ng wakasan ng Diyos ang lahat ng mga pagdurusang ito, ang mga sakit na dinadanas natin, ang mga pagdurusang ito, at maaari tayong mabuhay ng maligaya sa isang paraisong lupa. Maging aktibo tayo sa gawain ito. Maging masigasig. Kasama ng mga milyon-milyon mga saksi sa buong daigdig. Ilan na ba ang populasyon ng mga saksi sa buong daigdig? 9 million, mahigit na, no? Kaya kung tayo masigasig, kasama tayo sa milyon-milyon yan ang nangangaral. Tignan natin ang larawan, pakisuyo. Pwede ba nating sabayan ang salmista? Sabihin natin sa mga tao, sa mga kaibigan, kapamilya natin, ang mga salitang yan na mababasa natin, di ba? Sino ang tulad o gaya ng Diyos na Jehovah? Maraming salamat, Brother Jess Coronia. Totoong walang katulad si Jehovah na ating Diyos. Maraming salamat din sa mga kasama naming Bible study at bisita. Kasi kasama namin kayo ngayon. Next week, invited ulit kayo para makapakinig ng isang salig Bibliyang pahayag. Mga kapatid, dito na tayo sa ikalawang bahagi ng pagpupulong. Dito na tayo sa Abril 2026 na issue ng Ang Bantayan. Pangungunahan ni Brother A.C. Pahariliaga ang araling artikulo, laging tinutupad ng Diyos ng katotohanan ang layunin niya. Yung mga para po, babasahin ni Brother Roy Mata. Muli magandang umaga sa inyong lahat at kayo malugod na tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong sa umagang ito. Pasimulan natin ang ating pagpupulong pangalawang pagpupulong sa pag-awit. Awit bilang 8, ang pamagat, si Jehovah, ang ating kanlungan hango sa awit kabanata 91. Subaybayan natin ang himig.
Gaya na nabanggit na ang pamagat ng ating araling artikulo sa umagang ito, laging tinutupad ng Diyos ng katotohanan ang layunin niya. Napakaganda at napaka-reassuring ng paksa na ating mapapakinggan o ng artikulo na ating tatalakayin sa umagang ito. Ang ating temang teksto nanggaling sa awit 31:5. Ang sabi, tinubos mo ako, O Jehovah, na Diyos ng katotohanan. Makikita natin sa ating pag-aaral kung paano tayo mas makapagtitiwala na tutuparin ni Jehovah ang lahat ng pangako niya at na malapit ng wakasan ng kaharian ang mga kasinungalingan at pandaraya. Oo, magbibigay ito sa atin ng assurance sa panahong ito na marami tayong mga problema, pero makikita natin kung paanong tutuparin ni Jehovah ang kanyang mga pangako at kung anong gagawin niya sa panahon natin sa ngayon. Pasimulan natin ang ating pag-aaral sa pagbasa ng mga parapo. Tawagin natin si Brother Roy Mata para basahin ang parapo 1. Nabubuhay tayo sa mundong pinamamahalaan ni Satanas. Kaya laganap ang kasinungalingan, pandaraya at pagtatraidor. Ang hirap magtiwala sa ngayon. Dinadaya ng mga negosyante ang mga kakompetensya nila. Marami ang hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa produkto nila. At may mga taong hindi rin makapagtiwala sa mga pangako kahit ng manalapit nilang kaibigan. Pero buti na lang, si Jehovah ay Diyos ng katotohanan. Kaya lagi tayong makapagtitiwala sa Kanya. Hindi siya kailanman magsisinungaling. Lagi tayo makapagtitiwala sa lahat ng sinasabi at ginagawa niya. Basahin natin awit 31, 2-5. Okay, El, pakisuyo. Pakinggan mo ako, puntahan mo agad at iligtas. Maging buntok na kanlungan ka para sa akin, isang tanggulan na maliligtas sa akin, dahil ikaw ang aking malaking bato at ang aking muog. Alang-alang sa pangalan mo, aakayin mo ako at gagabayan. Palalayaan mo ako mula sa lambat na ipinangbitang nila sa akin, dahil ikaw ang aking tanggulan. Ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa kamay mo. Tinubos mo ako, O Jehovah, na Diyos ng katotohanan. Maraming salamat. Parang kinakabahan ako nung binabasa mo yung parapo. Maraming salamat. Dito tayo. Bakit tayo makapagtitiwala kay Jehovah? Sister Libres, Andrea. Gaya po ng sinabi sa awit 31:5, si Jehovah po ang Diyos ng katotohanan. Imposible siyang magsinungaling. Si Jehovah ay tapat, kaya kapag nangako siya, tiyak na tutuparin niya ito. Hindi siya gaya ng tao na maaring magbago ng isip o mabigong gawin ang ipinangako po. Maraming salamat. Bakit sa maraming tao ay mahirap paniwalaan ito? Lalo na sa panahon natin sa ngayon. Brother Nolan Vasquez. Dahil nga po ay nabubuhay na tayo sa pamamahala ng Satanas dahil po siya yung ulo ng kasinungalingan. Kaya ang mga tao sa ngayon, nandyan yung pandaraya, kung minsan pa nga natraidor pa ang kanilang mga kasama sa negosyo. Kaya hindi na natin na talaga papagkatiwalaan, lalo higit sa panahon natin ngayon. Oo, maraming salamat. Tingnan natin kung paano natin tatalakayin niya sa ating artikulo sa Parapo 2. Sa artikulong ito, tatalakayin muna natin kung bakit lubusan tayo makakapagtiwala kay Jehovah. Pagkatapos, pag-uusapan natin kung paano mawakasan ng Diyos ang katotohanan ang masamang sistemang ito ng dyablo at kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon para matupad ang layunin niya. Makakatulong ito sa atin para lakas loob nating masabi sa iba ang katotohanan tungkol kay Jehovah. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Sister Ponayo, Abby. Tatalakayin muna natin kung bakit lubusan tayo makakapagtiwala kay Jehovah. Pagkatapos, pag-uusapan natin kung paano wawakasan ng Diyos ng katotohanan amo sa mga sistemang ito ng dyablo at kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon para matupad ang layunin niya. Maraming salamat. Talakayin natin yung una.
kung bakit tayo makakapagtiwala sa Diyos ng katotohanan. Para po, Tres. Makakapagtiwala tayo kay Jehovah dahil siya ang may lalang. Siya ang gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na may buhay. Siya rin ang dahilan kung bakit patuloy tayong nabubuhay. Halimbawa, dahil sa ginawa niyang mga siklo sa lupa, hindi tayo nauubusan ng kinakailangan nating hangin at tubig. Kontrolado niya ang lahat ng bagay sa universo. Kaya lubusan nating may pagkakatiwala ang buhay at kinabukasan natin sa ating may lalang na walang kapantay sa talino at kapangyarihan. Sa para po, Tres, bakit lubusan tayong makakapagtiwala kay Jehovah? Okay, Shane, pakisuyo. Makakapagtiwala tayo sa Diyos na Jehovah dahil siya ang creator natin. Siya ang gumawa ng heavens and earth at lahat na may buhay kasama tayo mga tao po. Maraming salamat. Paano pinapatunayan ng mga teksto na makakatulong lalo pa tayong magtiwala kay Jehovah? Sister Calso, Ampi. Ayon sa Apocalypse 4:11, siya lang talaga ang narapat nating bigyan ng kapurihan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Dahil sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay ay umiiral. At saka pa, dapat tayong makapagtiwala sa kanya. Sa sinabi ni Shane, buong universo nilalang niya, nakikita man o hindi. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto? Sister Libres. Didiin ko lang dito yung dahil siya yung may lalang. Kaya bilang may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay dito, walang imposible kay Jehovah. Kontrolado niya ang lahat. At may kapangyarihan siyang gawin ang lahat ng ipinangako niya, anuman ang kanyang layunin. Kaya kaya niya itong isakatuparan. Kaya makapagtitiwala tayong tutuparin niya ni Jehovah ang lahat ng pangako niya. Maraming salamat. Anong kaibahan nito sa mga tao na nangangako sa ngayon? Sister Umali. Pag tao kasi, limitado lamang yung kayang gawin. Pero si Jehovah, dahil makapangyarihang Diyos siya, wala siyang limitasyon. Maraming salamat. Brother Barce, dito sa harap. Kasi kung titingnan natin ang tao nangangako, siyang nangangako ay nawawala. Ang Diyos na Jehovah, kumusta kaya? Kung titingnan natin yung talagang kapangyarihan niya, kitang-kita sa panahon natin ngayon. Ito na lang tinitirahan natin. Yung mga tubig, yung mga hangin, kumusta? Kung wala yung nilalang niya, buhay ka tayo? Talagang kailangan natin siyang talagang purihin siya. Maraming salamat. Kayang-kaya talaga ni Jehovah maniobrahin yung mga kalikasan para matulungan at ma-recover yung mga nawawala, di ba? Kasi ganun siya kagaling at ganun kalakas ang kanyang kapangyarihan. Isa pang punto, tingnan natin sa para po 4. Makakapagtiwala tayo kay Jehovah dahil mahal niya tayo. Ginawa ni Jehovah ang mga tao dahil masayang mabuhay at gusto niyang maranasan nila iyon. Sinabi ni Jehovah ang layunin niya, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya. Gumawa siya ng isang napakagandang tirahan para sa atin. At binigyan niya ang mga magulang natin ng napakasayang trabaho, ang gawing paraiso ang buong lupa. Naglaan din siya sa kanila ng sagana at na masasarap na pagkain at gumawa ng iba't ibang klase ng halaman at hayop para masiyahan sila sa buhay. Patunay ang mga ito na ang tapat na pag-ibig ni Jehovah ay walang hanggan. Tanong sa para po 4, paano natin nalaman na mahal tayo ni Jehovah? Sister Maglangit. Makikita nga po natin yung pag-ibig ni Jehovah sa lahat ng mga ginawa niya para sa tao. Nilikha niya tayo dahil gusto niyang i-share yung regalo ng buhay at ginawa niya tayo ayon dun sa larawan o kanyang larawan. Kaya may kakayahan tayo mag-isip, magmahal at gumawa ng mabubuting desisyon. Binigyan din niya tayo ng free will, isang magandang tahanan din sa lupa at privilege na alagaan ito at gawing paraiso. Kaya pinakikita talaga na gusto ni Jehovah na maging masaya tayo at matagumpay. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto kung bakit mahal tayo ni Jehovah, Sister Hirotani?
Yun, nalaman natin na mahal tayo ni Jehovah dahil alam niya nga na masayang mabuhay. Kaya gusto niyang maranasan natin iyon. At binigyan niya rin tayo ng kalayaan magpasya. Hindi tayo parang robot na pinrogram para sumunod sa mga utos niya. Nilagay niya tayo sa napakagandang tirahan. Naglaan siya ng sagana at masasarap na pagkain. Gumawa ng iba't ibang klase ng halaman at hayop para masiyahan tayo. Patunay ang mga ito na mahal tayo ni Jehovah. Natapos ba yung pagmamahal ni Jehovah nung nagkasala sina Adan at Eva? Ay, masuwayin naman pala kayo eh. Sa ating Zoom, pakisuyo. Sister Atamosa? Hindi nga po. Kasi pinapakita po ng ulat na nung nagkasala sila, agarang kumilos si Jehovah at gumawa siya ng kaisan para tulungan ng sangkatauhan. Sa katunayan po, alam natin na ginawa po niyang ilaan ng kanyang anak para tubusin tayo at magkaroon pa po ng pag-asa yung mga tao. Kahit na tayo hindi sakdal, magkakaroon tayo ng pagpapasya na manampalataya pa rin at gawin ko ano yung nais ni Jehovah. Maraming salamat. Brother Francisco, karagdagang punto. Yung free will or yung kalayaang magpasya, mayroon kasi siyang risk. Pero bakit kaya binigay pa rin ni Jehovah? Ibig sabihin ba gusto niya tayong magkamali? Syempre hindi. Parang pinapakita na ni Jehovah, binigay niya tayong kalayaang magpasya dahil nagtitiwala siya na kaya natin gawin. Kaya yung kalayaang magpasya, indikasyon nito ng pagmamahal ni Jehovah. Maraming salamat. Sister Manalo. Karagdagan lang din po, yung layunin niya na mabuhay tayo sa paraisong lupa at iyon ay malapit na sa hinaharap. Maraming salamat. Karagdagang punto. Sister Vasquez, Lilia. Maganda rin po yung binanggit doon sa awit 103:17 na yung tapat na pag-ibig ng Diyos na Jehovah ay walang hanggan. So, ibig sabihin, ano man yung ginagawa natin, ang pag-ibig niya laging nandun. Kaya kahit na ang tao gumagawa ng masama, pero yung mga paglalaan niya, laging nandyan pa rin. Pagpapakita iyon ng pagmamahal sa atin. Oo, kaya makikita natin yung layunin ni Jehovah mamaya, hindi talaga magbabago yun. Kaya na sinusuhayan ng awit 103:17. Para po 5 tayo. Makakapagtiwala tayo kay Jehovah dahil lagi niyang tinutupad ang pangako niya. Hindi nilalang ni Jehovah ang lupa ng walang dahilan, kundi nilikha niya ito para terhan. Nang magrebelde sina Adan at Eva, hinatulan sila ng kamatayan. Kaya para bang hindi na matutupad ang layunin ng Diyos. Pero alam nating laging tinutupad ni Jehovah ang mga pangako niya. Hindi nagbago ang layunin niyang mapuno ang lupa ng matuwid na mga tao. Kaya hinayaan ni Jehovah sina Adan at Eva na magkaroon ng mga anak at inilaan niya ang kaisa-isa niyang anak bilang pantubos para iligtas tayong lahat na nanggaling kay Adan at bigyan ng napakagandang pag-asa na mabuhay magpakailanman. Sa para po 5, letter A, ano ang ginawa ni Jehovah para matupad pa rin ang mga pangako niya kahit nagrebelde sina Adan at Eva? Sister Iganya. Naglatag po agad si Jehovah ng solusyon para matupad pa rin yung layunin niya. Pinahintulutan niya pong magkaroon ng mga anak sina Adan at Eva at mula sa mga ina po nila, naglaan po si Jehovah ng pantubos, si Jesus. At dahil po sa kaayusang yon, pag natapos na yung 1,000 taong pamamahala ni Kristo, titira na po sa paraisong lupa lahat ng perpekto at tapat na mga ina po ni Adan at Eva, gaya po ng original na layunin ni Jehovah. Maraming salamat. Pwede ba sanang yung layunin ni Jehovah, ay baguhin na lang natin yung program, baguhin na lang natin yung layunin kasi ang laki ng roadblock na nangyari. Parang mahirap nang gawin ito. Pwede ba niyang gawin yon? Na dito na lang dumaan imbis na dito? Ibahin ang pupuntahan? Sister Barce? Totoo na pag man nagrebuilde sina Adan at Eva, hindi hinayaan ng Diyos na Jehovah na tuluyang masira ang kanyang mga pangako at layunin dito sa lupa. Sinabi nga niya na ang layunin niya dito sa lupa, punuin ng mga taong masunurin sa kanya. Kaya, kitang-kita naman ngayon na talagang napupuno ng mga tao. Maraming salamat. Brother Nuestro, sa likod. Kapag nagbago siya,
bigo siya. Kasi ang Diyos hindi naman gawa ng plano yan eh. Natutupad yung layunin niya. Hindi siya gumagawa ng plan A, plan B. Kaya nga doon sa Isaiah 40:16-11, sa bungad pa lang eh, mula pa simula, sinasabi ko na mangyayari. Ano ba pasimula na yan? Di yung Genesis 1:28 na yan. Yung kanyang layunin. Tapos dinugtungan niya, matutubad ang pasya ko. Ano mang gagawin ko, gusto ko. Pagdating doon sa 11, sabi niya, ang sinabi ko, gagawin ko. Ang layunin ko, isa sa katuparan ko. Hindi sinabi, ang plano ko, isa sa katuparan ko. Mangyayari talaga yun. Oo, walang doubt. Yung binanggit niya, napaka-reassuring para sa atin. Hindi siya, baka, tuparin ko. Kung sakaling mangyari ito. Hindi ganun eh. Talagang alam niya na kaya niyang gawin yun at tutuparin niya. Sa letter B tayo, ang tanong, ano ang ilan sa mga pangako ni Jehovah na natupad na? Maaari daw natin tingnan yung kahon na mga patunay na laging tumutupad sa pangako ang Diyos. Doon tayo sa ating Bible study sa likod. Ipinangako nga ni kay Moises na magkakaroon ang mga Israelita ng sariling lupain na inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Maraming salamat. Yun yung lupang pangako. Sa Kanaan. Ano pa? Doon tayo sa isa pang Bible study kay Miss Orbes. Ipinangako niyang darating ang Mesiyas na magpapala sa mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Maraming salamat. Yung huli na nakalagay dyan. Isa pa dun sa likod. Kapatid ni Sister Chares. Ipinangako niyang ipapangaral ang mabuting balita sa buong mundo para makilala siya ng mga tao bago dumating ang wakas. Maraming salamat. Sa marami, libo-libo o daang-daang mga pangako mula sa Biblia, ilan lamang ito na natutupad sa ngayon na patunay na laging tumutupad si Jehovah sa kanyang mga pangako. Ngayon, tingnan natin, paano niya minaniobra yung mga bagay-bagay para patuloy na matupad ang kanyang layunin. Ang ginagawa ng Diyos ng katotohanan para matupad ang layunin niya para po sa is. Ang original na ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang tumuksok kina Adan at Eva na magrebelde sa Diyos. Hinatulan agad siya ni Jehovah at sinabing pupuksain siya. Bago mangyari yan, marami muna ang susunod kay Satanas at gagawa rin ng masasamang bagay. Pero may mga mananatiling tapat kay Jehovah. Ano ang sinabi ni Jehovah pagkatapos ng rebellion sa Eden? Brother Tolisora. Nung katapos nung rebellion dun sa Eden, may verdict agad siya kay Satanas. Sinabi niya na talagang darating ang araw na mapupuksa siya. Pero marami pang sumunod kay Satanas bago mangyari iyon. Pero ibig sabihin, meron ng pangako talaga si Jehovah dito na magtatapos yung kasamaan ni Satanas. Maraming salamat. At may gagawin siya, di ba? Tiyak na may gagawin siya, hindi niya lang, okay, sige, next day, kaya move on na lang tayo. Hindi ganun. Hindi ganun yung pinapakita nito. Ano pang nakita ng mga teksto na talagang may gagawin si Jehovah? Diyan. Brother Mehulio. Dito yung Genesis 3:15. Ito yung kauna-unahang hula na talagang ginawa niya after na magkasala si Eva at si Adan. At nakita natin sa daloy ng panahon, hanggang sa panahon natin na talagang nagkaroon ng katuparan ng hulang ito. Maraming salamat. Tignan natin yung susunod na para po kung anong nangyari sa Diablo. Sino ang... number 7 tayo muna. Maraming rebelyosong anghel at mga tao ang sumunod kay Satanas na Diablo. Dahil kinakalaban nila si Jehovah, naging kakampi sila ni Satanas. Pero sa takdang panahon ng Diyos, pupuksain niya si Satanas at ang lahat ng sumusunod dito. Sa 7, sino ang sumunod sa Diablo at ano ang mangyayari sa kanila? Brother Biray, PJ. Maraming mga anghel at taong
rebelde na sumunod kay Satanas na Diablo, at dahil lumalaban po sila kay Jehova, sila ay pupuksain sa itinakdang panahon ni Jehova po. Maraming salamat. Para po 8 tayo. Anong mga bagay ang nagpapatunay na talagang matutupad ang layunin ng Diyos na puksain si Satanas at ang lahat ng tagasunod niya? Noong 1914, nakipagdigma si Jesus kay Satanas na Diablo at sa mga demonyo at inihagis sila sa lupa. Kaya kahit sa langit nangyari ang digmaan, nagkaroon ito ng masasamang epekto sa lupa. Kaawa-awa ang lupa at ang dagat, ang sabi ng Biblia. Dahil ang Diablo ay bumaba na sa inyo, naggalit na galit, dahil alam niyang kakaunti na lang ang panahong natitira sa kanya. Mula noong 1914, ginagawa ni Satanas ang lahat para sumunod sa kanya ang mga tao. Kaya naman, palala ng palala ang kalagayan sa mundo. Talagang kaawa-awa ang lupa. Pero malapit nang lubusin ni Jehova ang pagtatagumpay niya. Igagapos niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon at pupuksain ang mga sumusuportas dito. Sa wakas, may pagbabangong puri ni Jesus ang pangalan ni Jehova. Malalaman ng lahat na si Jehova ang Diyos ng katotohanan. Para po 8, ano ang ginawa ni Jesus noong 1914? Tignan din ang larawan. Pwede niyong tignan. Brother, magpili. Noong taong 1914 nga, nagkaroon ng digmaan sa langit. Dahil doon, natalo si Satanas, itinapon siya dito sa lupa. Kaya bagamat sa langit na nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng malaking epekto ito sa lupa. Kasi binabanggit doon sa Apocalypse 12:12 na naging kaawa-awa yung lupa at ng dagat dahil yung Diablo ay bumaba sa inyo, nagalit na galit dahil alam niya kaunting panahon na lang ang meron siya. Maraming salamat. Nakita pa kayong field point magagamit natin sa ministeryo dito sa para pong ito? Brother Belmonte, Odi. Kung paanong nagtagumpay ngayong Panginoong Jesus na paalisin yung Diablo sa langit. Dito sa Apocalypse 6:2, active pa rin kumikilos si Jesus kasi tutuparin pa rin ni Jesus yung pangako ni Jehova na mawawala yung sakit, kamatayan at pagtanda sa pamamagitan din ng lubusang pagpuksa kay Satanas at yung mga anghel nito. Magdududa ba tayo na kayang gawin ni Jehova at ni Jesus yon sa hinaharap? Base sa mga pangyayaring ito? Sa Zoom tayo? Sister Atamosa? Tunay na hindi nga po. Dahilan sa yung mga nasa larawan ay patunay talaga na inihula rin naman po yan sa Biblia na magaganap. At nung ito'y nangyayari na, patunay lamang po na talagang tutuparin ni Jehova at sa pailalim ng pamamahala ng Panginoon Jesus na tapusin ang ginawang epekto na ni Satanas dito sa lupa. Kaya sabi nga po dito sa Apocalypse 6:2, lubusang pagtatagumpay ang gagawin ng Panginoon Jesus kasi sa langit lang yung una niyang nilinis kasi hindi pa po talaga lubusang natutupad ang katuparan ng kanyang layunin. Pero sa dating na panahon, kapag natupad na ang paraiso na ang lupa, ay 1,000 taon na siya ay lulupigin at pupuksain na po si Satanas after po nun. Maraming salamat. Makikita natin, hindi dapat katakutan yung mga ganyang bagay kasi alam ni Jehova at talagang partiyan ng kanyang plano. Wala nang punto, tingnan natin yung susunod na gagawin ni Jehova. Tinitipon ng Diyos ng katotohanan ang lahat ng umiibig sa katotohanan. Para po 9. Sa ngayon, tinitipon ni Jehova ang lahat ng bagay sa Kristo, ang mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay sa langit ay tumutukoy sa mga pinahiran na pinili ni Jehova para mamahalang kasama ni Kristo sa langit. Ang mga bagay naman sa lupa ay tumutukoy sa mga mabubuhay magpakailanman sa paraisong lupa. Aktibong-aktibo ang lahat ng lingkod na ito ni Jehova sa paglalantad ng mga kasinungalingan ni Satanas at pagtulong sa mga tapat puso na malaman ang katotohanan. Sa 9, sino ang tinitipon ni Jehova sa ngayon? Sister Calso. Lahat ng bagay sa Kristo, ang mga bagay sa langit, yung ibig sabihin, pinahiran na pinili ni Jehova maghaharing kasama ni Kristo. Mga bagay sa lupa, mga mabubuhay magpapakailanman sa paraisong lupa. Aktibong-aktibo ang mga saksi ni Jehova sa ngayon sa paglalantad ng kasinungalingan ni Satanas at pagtulong sa tapat na puso malaman ang katotohanan.
Maraming salamat. So ano ang Brother Calso, iba pang punto? Yung mga bagay sa langit, kanina sa Roma 16:20, sa ilalim ng inyong mga paa, ibig sabihin yung tinitipon niyang may makalangit na pag-asa ay may bahagi sa pagpuksa kay Satanas. Kasi under your feet, sabi doon paan, hindi lang kay Kristo yun, kundi kasama yung 144,000, may bahagi sila doon. Kaya wala talagang dahilan sa Satanas na magtatagumpay siya. At si Jehovah, kung sinabi niya, lamang siya yung Diyos ng katotohanan, tinutupad niya lahat ang kanyang sinasabi. Maraming salamat. Nakita niyo dito, paano tayo nasasangkot sa bagay na ito? Sa pagtitipon. Ikaw o ako. Paano tayo masasangkot? Brother Belmonte. Nasasangkot nga din po ako kasi napakaraming tao sa mundo pero naging bahagi ako ng mga bagay dito sa lupa na naglilingkod kasama ni Jesus din na para matupad din yung mga pangako ni Jehovah. Kaya sisikapin ko na ipangaral yung mabuting balita hanggang sa abot ng makakaya ko kasi nakaliligtas buhay ito sa mga tao para mailantad din yung gawa ng Diablo. Yun. Pansinin ninyo, yung paksa natin may kinalaman sa Diyos ng katotohanan at ang kalaban niya si Satanas na kasinungalingan naman. Sabihin na natin Diyos ng kasinungalingan. Pero kung kakampi tayo dun sa isa, kakampihan natin yung katotohanan at sasabihan natin na mali yung isa. Yun yung ginagawa natin sa panahon natin sa ngayon. Ngayon, tingnan natin kung anong tulong ang binibigay ni Jehovah para po Jis. Para matipon ang mga umiibig sa katotohanan, inatasan ni Jehovah ang bayan niya na mangaral sa buong mundo. At ito ang pinakamalawak na gawaing pangangaral sa buong kasaysayan. Pero bukod sa atin, ginagamit din ni Jehovah ang mga anghel sa pagtitipon ng mga tapat puso para maging bahagi sila ng kongregasyon. Inilalantad ng gawaing pangangaral ang mga kasinungalingang itinuturo ng Babilonyang dakila, ang pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon na napakatagal nang ginagamit ng Diablo para magkalat ng kasinungalingan tungkol kay Jehovah. Malapit nang puksain ang lahat ng huwad na relihiyon at may bibigay na ng lahat ng umiibig sa Diyos ng katotohanan ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Maraming salamat. Basahin natin Apokalipsis 14 sa 1 at 7. Si Gab naman. Brother Aragon. At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. At mayroon siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa, sa bawat bansa at tribo at wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, dahil dumating na ang oras ng paghatol niya. Kaya sambahin ninyo ang isa na gumawa ng langit at lupa at dagat at mga bukal ng tubig. Maraming salamat. Sa tanong sa Jis, paano tinutulungan ni Jehovah ang mga tao na makalaya sa kasinungalingan ng mga huwad na relihiyon? Sister Vasquez. Abi. Kasama nga po tayo doon sa pinakamalaking gawaing pangangaral na nakita ng buong daigdig. Kaya sa pamamagitan po natin, tinutulungan din natin ng iba na malaman yung katotohanan at yung mabuting balita. At hindi lang po tayo yun, kasi kasama rin yung mga anghel na gumagabay po sa atin para matunton talaga natin yung mga tapat pusong tao at matulungan din po natin silang makarating doon sa kongregasyon ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Brother Libres. Kasama sa gawain natin para ilantad yung mga kasinungalingan ng tinuturo niyang Babilonyang dakila at imperyo ng huwad na relihiyon. Ginagamit tayo ng Diyos na Jehovah para ilantad ang mga iyon at yung mga ikinakalat ng Diablo ay yung mga kasinungalingan tungkol kay Jehovah. Ginagawa niya, pero tayo, ipinangangaral natin na si Jehovah ang dakilang Diyos, siya lamang ang dapat sambahin at malapit niya nang puksain ang gawain ng Diablo na ito. Maraming salamat. Dapat ba tayong matakot sa activity na ito?
sa atas na ito na ibinibigay sa atin? Brother Mehulio? Hindi nga kasi gawain naman ni Jehovah to eh. Pero last din natin bigyan pansin, yung mga, kung paano yung mga demonyo nagkakalat ng mga kasinungalingan kay Jehovah, ginagamit din ni Jehovah yung ibang mga tapat na anghel para naman yung mga tao ay tulungan na makilala si Jehovah. Halimbawa, sa ating ministeryo, mayroong mga tao dyan na nanalangin na sana may matutong sila ng Biblia, may magturo sa kanila. And after that, na manalangin sila, bigla. May kakatok doon sa kanilang bahay na isang mga saksi ni Jehovah na handang magturo sa kanya. Yun ay gabay ng mga anghel na ginagamit ni Jehovah. Ginagamit ni Jehovah yung kanyang organisasyon. Lahat ng mga publikasyon natin, mayroong iba't ibang wika. Para sa ganoon, lahat ng tribo, lahat ng tao ay maabot ng mabuting balita at makilala si Jehovah ng mga tao. Maraming salamat. Brother Umali? Yung bisa ng mga anghel, yung tulong nila, hindi lang sa dami ng mga interesado na pumapasok sa organisasyon. Gaya ng nabanggit na doon sa 14:6, pati yung lawak ng teritoryo. Natutupad na ba to? Kung titignan natin yung 2024 service year, 240 na lupain lang yung saklaw ng organization. Pero 2025 tsaka 2026 service year, nadagdagan tayo ng isa. Ibig sabihin, yung teritoryo lumalawak sa tulong ng mga anghel. Maraming salamat. Magandang punto. Sister Quiñones? Hindi tayo dapat mag-alala kasi binanggit sa Apocalypse 17:16 na binanggit sa Biblia na matatapos ang lahat ng hindi sa Kanya or pupuksain niya ang lahat ng lalaban sa Kanya, mismong yung pinuno nito na si Satanas. Kaya hindi pa man ito nangyayari pero walang dahilan para tayo ay mag-alala. At ganun din, yung binanggit kanina ng Apocalypse 14:6-7 na mga ngaral, tayo yung mga ngaral, pero mensahe pa rin ni Jehovah yung dala natin. Yung mensahe ni Jehovah ang solusyon para sabihin sa mga tao na ito yung magiging solusyon at yung kaharian niya mismo ang kanyang gagamitin. Maraming salamat. Brother Calso? Kanina nabanggit natin si Satanas, Diyos ng kasinungalingan. Tama naman yon. Nung pasimula pa lamang sa Genesis chapter 3, 4, and 5, nagsinungaling siya. Sino ba nagtuturo ngayon ng kasinungalingan? Di ba marami rin katulad din niya eh. Halimbawa, sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sino ba nagtuturo ngayon ng kaluluwa hindi namamatay? Di ba what na religion din? Kaluluwa sila din at Ebe. Namatay naman sila. So, ibig sabihin, mula pa noon, 6,000 taon na halos ang ginagamit ni Satanas, puro kasinungalingan, at ipinagpapatuloy ito ng relihiyon. Sabi, kaya ang kaluluwa na hindi namamatay, nagtuturo sa Satanas yun eh. Tapos sabi pa niya, magiging katulad kayo ng Diyos. Saan ba Diyos na sa langit? Kaya sabi ng mga ibang relihiyon, kung ikaw mabuting tao ka lang, pupunta ka sa langit. O parang ganun din eh, parang sinusunod lang nila yung turo ni Satanas na wala silang kamalay-malay. Kaya naroon tayo ngayon para tulungan sila ilantad yung kasinungalingan ni Satanas na yun. Oo, minsan nakakakaba pa rin eh, no? Minsan darating yung point na minsan matatakot tayo. Pero pansinin natin doon sa Apocalypse 14:6-7, meron tayong support ng mga angels, andyan si Jehovah at gaya na nabanggit na gawain ito ni Jehovah. Brother Belmonte. Kaya nakakatuwang isipin nga po na kahit napakarami ng taon na nagkakalat ng kasinungalingan yung mga huwad na relihiyon, hindi pa rin talaga pinababayaan ni Jehovah yung mga taong naghahanap ng katotohanan. Sa pangangaral po, parang si Jehovah, para siyang nagsisindi ng isang ilaw para makita ng mga tapat puso yung daan palabas po sa spiritual na kadiliman. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Sister Atamosa. Kaya imbis po na matakot, ay ituring po nating pribilehiyo na tayo ay magamit ni Jehovah sa pamagitan ng mga anghel para buwagin yung kasinungalingan ni Satanas. Kaya kung magpapagamit tayo doon, may papangalat po natin talaga yung katotohanan at ang layunin ni Jehovah dito sa lupa. Maraming salamat. Brother Mehulio. Yung mga political, 500 yung kanilang bodyguard. Pero tayo, wala naman tayong bodyguard, pero nangangaral tayo. Pero sabi doon sa Apocalypse, yung mga anghel, nasaan sila pag nangangaral tayo? Sabi niya, andyan lang sa ipapawid, nakatingin sa atin. O, hindi, mas maganda yung bodyguard natin. Mas makapangyarihan kaysa doon sa 500. Oo, tiyak yun. No? Tingnan natin yung para po 11.
Inaakay ni Jehovah sa katotohanan ang lahat ng uri ng tao, anuman ang katayuan nila sa buhay, kultura at bansang pinagmulan. Nang marinig nila ang mabuting balita, nakumbinsin silang ito ang katotohanan at nagsikapan nilang maging bahagi ng bayan ni Jehovah. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagiging malinaw ang pagkakaiba ng tunay na mga mananamba ng Diyos at ng hindi. Inihula ni Propeta Malakias, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng matuwid at ng masasama, na naglilingkod sa Diyos at na hindi naglilingkod sa Kanya. Sa paggawi at pangangaral ng mga lingkod ni Jehovah, pinapatunayan nilang sinasamba nila ang Diyos ng katotohanan. Para po 11, paano natin makikilala ang tunay na mga mananamba ni Jehovah? Sister Calso, sharing. So, bagamat yung mga mananamba ni Jehovah ay kinocompose ng iba't ibang uri ng tao, meaning iba't iba yung kanilang kultura, iba't iba yung kanilang mga bansang pinagmulan, iba-iba yung katayuan nila sa buhay, iba ang wika. Binabanggit ng Malakias 3:18 na maliwanag na makikita yung distinction o yung pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Diyos na Jehovah compared dun sa mga hindi naglilingkod sa kanila, dahil talagang ibang-iba ang ating paggawi, ibang-iba ang ating pinapangaral at talagang pinapatunayan natin sa ating pamumuhay na sinasamba natin ang Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Brother Iganya. Si Jesus po mismo ang nagbuod nito kung paano natin makikilala yung mga tunay na lingkod ni Jehovah sa John 4:24 na ang Diyos ay Espiritu, kaya hinahanap niya yung kanyang mga mananamba na dapat sumamba sila sa Espiritu at katotohanan. Hindi ito isang klaseng pagsamba na pakitang tao lang, na hindi ito katulad ng mga tao nung time ni Malakias, na ang kanilang pagsamba ay pakitang tao lang. Bilang mga lingkod na Jehovah, talagang hinahayaan natin na yung mismong Espiritu na Jehovah ang mag-guide sa ating buhay, sa ating mga pasya, sa ating pakikitungo sa ating kapwa. At dahil sa kumbinsido tayo na nasa atin ang katotohanan, masigasig natin itong gustong ibahagi rin sa iba. Maraming salamat. Marami namang mga tao dyan, nangangaral din, yung mga reliyon. Pansinin ninyo ngayon, marami na rin nangangaral. Mayroon na rin medyo nag-house to house. Ngayon, anong kaibahan nun sa mga saksi ni Jehovah? Sister Barce. Napakalawak ng sakop natin sa buong mundo. 241 nasyon na tayo ang mga saksi ni Jehovah. Pero sa mga gawain, kung ano ang ginagawa natin dito sa Pilipinas, nangangaral tayo, yung pagpapaliwanag natin ng tungkol sa mabuting balita, tungkol sa kaharian ng Diyos, pare-parehas. Pero ang ibang relihiyon, hindi ko naman alam kung anong, alimbawa, nangangaral yung isang grupo, hindi natin alam kung parehas yung ipinapangaral nila. Pero tayo, specific talaga, kung anong ipinapangaral natin dito, buong mundo yan, para parehas. Maraming salamat. Sister Magallanes. Okay. Unang-una po nahihiba tayo kasi sa paggawi. Mabait na paraan po na tayo nangangaral sa kanila. Tsaka pangalawa, hindi po tayo nag-ngolekta. Nangangaral po tayo ng walang bayad. Maraming salamat. 10 punto yun. Brother Nuestro, Jeric, sa likod. Isa pa si Jehovah mismo yung umaakay sa atin sa katotohanan. At pagkatapos, pag nakabisi natin na talagang narinig natin mabuting balita, pinagsisikapan naman natin na maging bahagi ng kanyang bayan. Oo, sigurado yun. Sister Vasquez, Abby. Hindi lang po tayo kasi basta nangangaral. Ang mga saksi ni Jehovah ay kilala po sa pagbibigay ng isang organized Bible education program. So talagang yung pagtuturo po natin galing sa Biblia at meron siyang practical application. Yung isa pa pong punto na gusto kong ibahagi sa paragraph na ito, bagamat nakakatuwa po na pinapakita rito yung identity natin bilang tunay na Kristiyano, isa po itong responsibilidad at warning din para sa atin. Dapat po talagang mag-reflect sa ating paggawi. Yung paraan ng pamumuhay natin ay dapat na ibang-iba. For example po, di ba may mga mababait din namang hindi lingkod ni Jehovah? So tanongin din natin ang ating mga sarili, kamusta rin naman kaya tayo? Mas mabait kaya tayo kaysa sa kanila? Sa pamamagitan po kasi noon, may ipapakita talaga natin na hindi lang tayo educator,
kundi talagang isinasabuhay po natin yung ating natututunan. And it all makes a big difference po dun sa naglilingkod at hindi naglilingkod. Oo, tiyak yun, no? Mas mabait pa sa saksihan. Di ba? Kahit hawak mo yung katotohanan, kung hindi nakikita sa gawa mo, baka hindi ka pakinggan. Brother Mejulio. Binanggit kasi dito yung mabuting balita ng kaharian. Yan ang mensahe natin. Pero pansinin natin sa ibang reliyon, ang mabuting balita sa kanila tungkol kay Jesus Christ at yung tungkol sa Ebanghelyo. Pag tinanong mo ano mabuting balita, ay yung si Jesus at yung pag-Ebanghelyo. So sa atin naman, hindi ganun eh. Ang ating mabuting balita, kaharian. Kaya yung tema natin ay espesipiko, kaya pag nagturo tayo, madali maintindihan ng mga tao. Kaya kanina nabanggit, organized yung ating organisasyon. Kasi isa ang tinuturo, isa ang tema, alam ng lahat yan, at magkakaayon, magkakaswato yung ating itinuturo sa mga tao. Brother Libres. Magkaiba talaga ang pangangaral natin doon sa pangangaral na ibang naglilibot din dyan. Kasi pag tayo nangangaral, ipinapakilala natin si Jehovah, binibigyan natin ng pag-asa yung isang tao kapag narinig niya yung katotohanan na masamba si Jehovah. Yung ibang relihiyon, hindi Hindi nila pinakikilala ang Diyos na Jehovah. Pero tandaan natin minsan, madalas, nauuna yung mabuting katangian na nakikita ng tao kaysa sa itinuturo mo. So kahit tama yung itinuturo natin, kung nakikita niya sa ating paggawi na hindi mo isinasabuhay yun, bakit kita paniniwalaan? Dito na lang ako sa mas mabait. Diba? Kaya later on, napupunta sila doon sa mas mababait, malumanay magsalita, emosyonal, pero later, makikita nila, marirealize nila, mali pala yun, pero hindi na sila makaalis. Yun yung nangyayari. Kaya maganda, isabuhay natin yung turo na ating itinuturo sa mga tao. Tingnan natin kung paano pa ito makakatulong sa mga tao sa 12. Kapag ipinapangaral natin ang mabuting balita ng kaharian, nasusunod natin ang utos ni Jesus at natutupad din natin ang hula. Dahil sa gawain ito, nagiging tagasunod ni Kristo ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagkakaroon sila ng pag-asang masamba ang Diyos ng katotohanan magpakailanman. Isa ngang napakalaking pribilehiyo na makakatulong sa pagtupad ng layuning ito ni Jehovah. Paano nakakatulong ang gawaing pangangaral para matupad ang layunin ni Jehovah? Si Sir Maglangit. Yung ating gawaing pangangaral nga po ay malaki ang naitulong nito lalo na sa maraming mga tao na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay magiging mga tagasunod ni Kristo at magkaroon sila ng pag-asa. At gayon din yung makasamba sila sa tunay na Diyos na si Jehovah. At kaya napakalaking pribilehiyo para sa atin na makatulong tayo doon sa pagtupad doon sa dakilang layunin ni Jehovah. Ayun. Sinishare natin kung ano yung meron tayo at taglay natin. At natutuwa tayong gawin yon sa tulong ni Jehovah at para rin sa pagtupad ng kanyang layunin. Magtiwala sa mga pangako ni Jehovah sa hinaharap. 13. Galit na galit si Satanas na Diablo dahil alam niyang kaunti na lang ang panahong natitira sa kanya bago magwakas ang sistema niya. Ang pangunahing punterya niya ay ang mga kinatawan ng kaharian ng Diyos sa lupa na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pinupunterya rin niya ang sinumang sumusuporta sa kanila at sa gawain nila. Sa 13, sino ang pangunahing puntirya ni Satanas at bakit? Okay, El? Sobrang galit si Satanas kasi alam niya na kaunti lang ang time niya dito at na mamamatay siya. At so gusto niya maging masama ang madaming tao. Nag-target niya specifically ang Jehovah's Witnesses kasi followers sila ni Jehovah at si Jehovah ang enemy niya. At nag-target niya ang mga
helpers ng Jehovah's Witnesses. Maraming salamat. Naintindihan niyo naman, di ba? Brother Coronia. Kasi alam ni Satanas na malapit na siyang lipulin. Kaya naghahanap siya ng kadamay. So, itong mga saksi na gumagawa ng kalooban ni Jehovah, yun ang pinupuntirya niya. Kumbaga sa pagkain, tayong special niya na pagkain. Kaya ang sabi ng Biblia sa Apocalypse 14:12, magtitiis tayo sa mga puntirya o pagsalakay ni Satanas na Diablo sapagkat konti na lang, sandali na lamang ang kanyang ilalagay, malapit na siyang magwakas. Maraming salamat. Hinihilingan ba ni Satanas na talagang etong mga saksi ni Jehovah na to ay mag-complete 360-degree turn papunta, lumipat ng ibang relihiyon? Yun ba talaga ang goal niya? Doon tayo sa ating bisita. Dahil alam din ni Satanas na hindi na siya makakakyat sa langit, ibinubuhos niya rin yung galit niya sa mga natitirang mga pinahiran, ang mga kinatawan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa na may gawaing pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Maraming salamat. Sa Zoom muna tayo. Sister Atamosa. Kasi ang totoo po, akala po kasi ni Satanas, nung natukso na niya yung unang mag-asawa, na palawakin ng paraiso, akala niya nabigo na siya. Pero ang totoo, kahit na pansamantalang nahinto ang pagpapalawak ng paraiso, nabigo siya in a way na hanggang ngayon tumiiral po ang spiritual na paraiso kasi lumawak po yung kaalaman na kung saan natupad pa rin yung layunin ni Jehovah sa spiritual na diwa. Dahilan sa kagaya ng mga nabanggit po kanina, ay tunay na natupad ito sa paraan na buong globo po. Hindi man naging paraiso ang lupa sa literal na paraan, nagkaroon naman po ng spiritual na paraiso na naging laganap din po sa buong tinatahan ng lupa. Kaya nagigalit siya kasi natutupad pa rin yung layunin ni Jehovah dito sa lupa na pilit niyang hinahadlangan. Maraming salamat. Sister Abby Vasquez. Actually, hindi nga po. Kasi doon sa isang pahayag, sinabi na mabawasan lang yung sigasig natin. Malaking tagumpay na yon para kay Satanas. Kaya doon din sa mga inaaralan namin sa Biblia, huwag silang magtaka na kapag nag-aaral ka ng Bible, parang mas marami pa yung mga problemang dumarating sa'yo. So ito po yung explanation noon. Galit na galit po si Satanas doon sa mga tunay na nag-aaral ng Biblia at gustong maging lingkod ng kanyang kaaway, ang Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Para po 14 tayo. Pagkatapos mapuksa ang mabilugang dakila, sasalakayin ng mga kakampi ni Satanas ang bayan ni Jehovah. Kapag nangyari yan, magsisimula na ang Armageddon. Ililigtas ni Jesus at nanghukbo niya sa langit ang mga mananamba ni Jehovah at lubusang aalisin ang lahat ng natitira sa sistema ng Diablo. Mawawala na ang sinungaling, masama at mapandayang mga tao. Makikita ng lahat na talagang si Jehovah ang Diyos ng katotohanan at katwiran. Ano ang mangyayari kapag sinalakay ni Satanas ang bayan ni Jehovah? Sa Zoom tayo? Sister Tina? Sige po. Kapag nga po nangyari po ito, magsisimula na po yung Armageddon at ililigtas nga po ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan po ni Jesus yung mga mananamba ng Diyos na Jehovah dito sa lupa at aalisin na po lahat ng mga natitira sa sistema ni Satanas. Kaya ano dapat yung maramdaman natin kapag naririnig natin yung salitang Armageddon? Sister Lilia Vasquez. Sa halip nga na matakot tayo, dapat matuwa tayo kasi alam natin ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Babaguhin niya yung kalagayan natin. Oo, talagang ililigtas niya tayo. Ito yung climax ng pagliligtas ni Jehovah. Sister Calso, Ampi. Saka makikita talaga natin si Jehovah lang ang Diyos ng katotohanan at katwiran. Oo, matutupad yung kanyang layunin. Brother Mejulio.
Sa sanlibutan, pag narinig nila yung Armageddon, end of the world, ang katumbas nun. Kaya nakakatakot. Pero para sa mga naglilingkod kay Jehovah, isa itong pagsasaya kasi ito yung paraan para magwakas yung kasama ni Satanas. Oo, kikita ninyo yung mga pelikula, di ba? Pag bugbog na yung kalaban, biglang darating yung superhero para iligtas sila. Isi-sweep in yan, matatalo lahat yan. Kikita ninyo yung larawan? Paano ginagawa yun? Brother Nuestro. Sa mga aktibong lingkod ni Jehovah na talagang may bahagi para ihayag ang katotohanan ni Jehovah. Makakaasa sila sa araw na ito na ililigtas. Pero nakakatakot din naman ito doon sa mga lingkod ni Jehovah na pasway-sway lang ang kanilang paglilingkod. Na para bang si Jehovah ay tutupad o dili. Pero sa paksa natin, tutuparin ni Jehovah ang sinabi niya. Pagka sinabi ni Jehovah, ililigtas ko kayo, ililigtas ka. Pag sinabi niyang lilipulin kita sa araw na yon, siguradong may dahilan siya para lilipulin ka. Kaya pag-isipan din natin to, ng mga naglilingkod na kay Jehovah, ano bang spiritual standing natin sa Kanya. Pero wag na rin nating kalimutan yung matatagal ng nag-aaral ng Biblia. Baka ano ba pagdududa nila para hindi sila magpasyang maglingkod kay Jehovah ngayon. Kasi ang Armageddon ay isang beses lang lumitaw sa Biblia. Hindi mo papaliwanag ito kung anong pangyayari ito. Kaya magpasya na tayong lahat na hindi nagbibiro si Jehovah sa panahong ito. Maraming salamat. Pansinin niyo yung pasway-sway. Baka yung ligtas meter natin, pasway-sway din kung maliligtas tayo o hindi. Sister Coronia. Opo, isang kasiyahan talaga na maramdaman natin na talagang darating yung Armageddon dahil yung maja-justify yung kasinungalingan, kasamaan, tsaka yung mapandayang mga tao, hindi na natin talaga yun mararanasan. Kaya pribilehiyo talaga natin na ibahagi sa lahat ng mga tao na katawanin si Jehovah na ang katotohanan ay nasa atin at ang katwiran na ibahagi talaga sa lahat ng tao. Marami po salamat. Brother Umali? Pero baka ikatwiran ng isa, pwede bang nasa gitna na lang ako? Magpapastudy ako, pero hindi ako magpapabaptize. Alam kong totoo si Jehovah, pero hindi ako maglilingkod. Walang gitna, kasi bukod doon sa picture, doon sa Apocalypse 21:8, kung alam nating si Jehovah yung totoo, pero hindi tayo naglilingkod, tawag sa atin, walang pananampalataya. Kung hindi naman tayo nagko-commit, ayaw natin magpapabaptize, pero nagpapastudy tayo, maaaring dun sa teksto, sinungaling tayo. Kasi alam natin yung katotohanan, pero hindi natin ginagawa. Kaya maganda, pumili tayo kung sino yung papanigan natin. At alam natin, isang katalinuhan na kampihan ang Diyos ng katotohanan. Para po 15. Napakagulo na ng mundo sa ngayon, pero dahil kay Jehovah, nananatili ang pagkakaisa ng mga lingkod niya. Tuloy-tuloy rin ang pagtitipon niya sa mga tapat puso para maging bahagi ng pamilya niya. Pinagpala ni Jehovah ang bayan niya at ang gawain nila at walang makakapigil sa kanya sa paggawa nito. Siguradong hindi tayo pababayaan ni Jehovah at tutuparin niya ang mga pangako niya, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:38 at 39. Kahit ang kamatayan o buhay o mga anghel o mga pamahalaan o mga bagay na narito ngayon o mga bagay na darating o mga kapangyarihan o taas o lalim o ano pa mang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinapakita rin ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Basahin natin Isaiah 65:16 and 17. Sa Zoom tayo. Sister Atamosa. Para ang sino mang humihiling ng pagpapala para sa kanyang sarili sa lupa ay pagpalain ng Diyos ng katotohanan. At ang sino mang nananata sa lupa ay manata sa ngalan ng Diyos ng katotohanan. Dahil ang dating mga paghihirap ay malilimutan. Mawawala ang mga iyon sa paningin ko. Dahil lumikha ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating mga bagay ay hindi na maalala pa. At mawawala na ang mga ito sa puso. Aming salamat. Parang Apokalipsis 21:4 yung dating, di ba? Ngayon, bakit tayo makakasiguro na tutuparin ni Jehovah ang mga pangako niya? Sister Libres.
binanggit nga sa tekstong binasa na ang dating mga paghihirap ay madilipunan na sapagkat lumikha ako ng bagong langit at bagong lupa. So yung bagong langit at bagong lupa dito ay bahagi ng kanyang tiyak na layunin. Yung bagong langit ay tumutukoy sa matuwid na pamahalaan at ang lupa naman ay yung mga mamumuhay sa ilalim nito. Dahil layunin mismo ito ni Jehovah, hindi ito mabibigo. Kaya siguradong tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Maraming salamat. Anong pampatibay loob ang binibigay sa atin ng Roma 8:38 at 39? Sumailalim tayo sa malaking kapighatian. Paano tayo napapatibay ng tekstong ito? Brother Mehulio. Dito kasi binanggit yung buhay at kamatayan. Para sa iba, pag namatay ka na, yun ang katapusan ng lahat. Pero sa mga lingkod ni Jehovah, kahit si Pablo, ay naniniwala siya na ang kamatayan ay hindi hadlang para tamasahin yung pagpapala ng Diyos. So, gayon din tayo. Although mamatay tayo halimbawa, pero alam natin yung kapangyarihan ni Jehovah na kaya niyang buhayin muli tayo at maranasan yung mga pagpapala niya. Maraming salamat. Sister Coronia. Katulad nga po sa larawan, sulit po talaga na magtiis tayo hanggang sa wakas dahil may kita po natin yung katiwasayan na inilalaan ni Jehovah sa napermanente itong magaganap. Maraming salamat. Huling para po tayo, para po 16. Napakarami nating dahilan para lubusang magtiwala sa Diyos ng katotohanan, si Jehovah. Siya ang may lalang natin. Mahal na mahal niya tayo at tuloy-tuloy ang pagtitipon ni Jehovah sa mga tao mula sa lahat ng bansa para sambahin siya. Alam nating tutuparin niya ang lahat ng pangako niya at malapit na niyang wakasan ang lahat ng kasinungalingan ni Satanas. Gaya ni David, ipinapanalangin natin, purihin nawa ang Diyos na Jehovah, ang tanging gumagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Purihin nawa magpakailanman ang maluwalhati niyang pangalan at mapuno nawa ang buong lupa ng kaluwalhatian niya. Maraming salamat, Brother Mata, sa pagtulong sa amin sa pagbasa ng mga parapo. Sa 16, bakit lubusan tayong makakapagtiwala kay Jehovah? Sister Barcy. Ang binanggit po sa Isaiah 60:22 na ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging isang makapangyarihang bansa. Sa ngayon, kitang-kita na natin ang ebidensya na talagang ang mga saksi ni Jehovah ay palagong-palago na sa buong mundo. Kaya talagang lubusan na talaga tayong magtiwala. Maraming salamat. Brother de Los Angeles. Meron pa akong 3 punto na nakita. Una, si Jehovah, yun ang kahulugan ng pangalan niya. Pinangyayari niya maging gayon ano man yung naisin niya. Pangalawa, siya yung Diyos ng katotohanan. At pangatlo, siya yung mailalang natin. Maraming salamat. Magagandang punto. Brother, Sister Quiñones. Binanggit po sa Zacarias 8:23, yung unang salita doon na ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo. Yung kahulugan kasi ng pangalan ni Jehovah ay siya lamang ang mayroong ganung kahulugan, yung he causes to become. Kaya wala nang pagdududa na tayo pa ay mag-alinlangan sa kanyang mga pangako. Maraming salamat. Sa repaso mga tanong tayo mga kapatid, bakit tayo makakapagtiwala sa Diyos ng katotohanan? Brother Belmonte. Sa kabila nga po ng punong-puno ang mundo ng kasinungalingan, pandaraya at pagkatraidor, si Jehovah po na sinasamba natin ay Diyos ng katotohanan. Kaya kahit mahirap magtiwala ngayon, si Jehovah kahit kailanman hindi magsisinungaling ayon sa awit 31:2-5. Maraming salamat. Paano wawakasan ni Jehovah ang sistema ni Satanas at ano ang ginagawa niya ngayon para matupad ang layunin niya? Brother Mata. Wawakasan niya ito sa pamamagitan ng Armageddon at sa ngayon patuloy na ang pangangaral sa pagtitipon sa mga tao dito sa lupa at din sa mga bagay na nasa langit. Maraming salamat. Bakit tayo makakapagtiwala na tutuparin ni Jehovah ang mga pangako niya? Sister Nuestro. Dahil si Jehovah ang mailalang sa atin, siya ang Diyos ng katotohanan na laging tumutupad sa kanyang mga layunin. At higit sa lahat, mahal na mahal niya tayo, kaya lahat yun ay umuugit para gawin niya ang lahat para maging masaya at maligaya tayo sa hinaharap.
Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, mga kaibigan namin. Sa pagtalakay natin sa artikulong ito, nakita natin na talagang walang dahilan si Jehovah para hindi matupad yung mga pangako niya para sa atin sa hinaharap. Alam natin, siya lang ang Diyos ng katotohanan, gagawin niya, may kakayahan siya, at yun talaga yung gusto niya, iniibig niya tayo, mahal na mahal niya tayo, kaya gusto niya matupad yung layunin niya sa hinaharap. At magiging masaya tayong sama-sama na tinitingnan yung larawan na yun, yung parang sunset na nakita dyan sa larawan, habang yung mga problema natin ay wala na. Sarahan natin ang ating pagpupulong sa umagang ito sa pag-awit. Sama-sama nating awitin ang song number 2, ang pamagat, Jehovah ang iyong ngalan. Hango sa awit 83:18 at pagkatapos, pangunahan tayo ni Brother Jess Coronia para sa pansarang panalangin.